Solid Spicy family, welcome to our weekly attendance. Yung ating category ngayon about salary or sahod kung sino ang karapat-dapat o deserving. Okay? Alam nyo guys, galing ako ng Taiwan, galing ako ng Afghanistan, and then dito. Sa napapansin ko yung mga mahihirap, yung trabaho, mas mataas yung kanilang sahod. Like sa opisina, pag nasa opisina ka lang, parang average lang yung sahod mo. Pero yung mga naghihirap sa labas, o sabihin na natin na mga construction, mga katulad namin, medyo mataas yung sahod. Well, sa Pilipinas, ibang iba, di ba? Pag wala kang pinag-aralan, pag mababa yung pinag-aralan mo at mahirap yung trabaho mo, normally, mababa yung sahod mo. Ganun. Pero para sa akin, ang dapat talagang bigyan ng mas mataas na sahod, on my own opinion, yung mga engineers, like civil engineer, pag nag-design sila ng building, ilan yung tao sa building, di ba? So, siyempre, yung risky doon, yung panganib, baka mag-dive or collapse yung building, yun nakasalalay sa kanila. And then, pilot sa aeroplano or mga captain sa barko. Yung mga libu-libong mga pasahero nila, di ba? Nasa kanilang mga kamay yung buhay ng kanilang mga pasahero. So yun guys, para sa akin, yung mga ganung bang mga tao ang dapat bigyan ng mas mataas na sahod. Sunny Weather 21 Vlog. Hello, Solid Spicy family. Welcome to our weekly attendance. Ang ating category ngayon about kung saan mas aasenso o yayaman na siyang tao, sa negosyo ba o sa trabaho. Ibibigyan ko ng parehas na kuliwanag. Una sa negosyo. Matagal akong nagnegosyo guys. Pero ang tanong ay bakit andito ako ngayon nagtatrabaho, di ba? Kasi nung ako nagninegosyo, tamang umangat ng konti yung aking pamumuhay. Sa dami ng gumaya, pag nakikita ng mga tao na ikay umaangat, ikay kumikita, hindi nawawala yung gaya-gaya, yung kompetensya sa isang negosyo, di ba? Yun ang nangyari sa akin. Ngayon, maraming mga kumpanya, maraming mga tao ang bumabagsak sa negosyo. Marami ang nagpa-file ng bankruptcy, yung mga malalaking kumpanya all over the world. So, ibig sabihin, magdadive yung kanilang negosyo. Ngayon naman, sa pagtatrabaho, tulad ng mga doktor, mga pilot, mga engineer, mga seaman, tingnan mo kahit hindi sila nagninegosyo, umaasenso, yumayaman. Basta, meron silang maganda, stable job, di ba? So, para sa akin guys, pagtatrabaho, basta din lang na tuloy-tuloy yung trabaho mo at maayos, may magandang kita, mas aasenso ka sa pagtatrabaho. That's my attendance guys, Solid Spicy family. This is Sunny Weather 21 Vlog, ang inyong caregiver dito sa California, USA. Stay safe everyone. Nagkaroon ng tanong if kung ang password ay pwede natin ibigay sa ibang tao or sa partner. Siyempre, pag sa partner, sa spouse mo, dapat alam nila kung ano yung password mo. No? Dapat malaman nila kung ano yung ginagagawa mo sa gadgets, sa social media, para at least maparamdam mo sa kanila na yung honesty mo, no, sa relationship niyong mag-asawa. And kung wala ka namang itinatago, bakit kailangan mo ilihim yung password niya? And syempre, di ba, dapat din malaman din ng spouse mo, ng partner mo, yung mga passwords mo, para at least if ever na mawala yung gadget mo
or maiwan mo sa bahay, tapos may kinakailangan na documents or mga files na importante na kailangan, ma-open nila, no? And yun, maging lang tayo, confident lang tayo na at least wala tayong ginagawang masama, or hindi natin sila niloloko, no? Yun yung dapat natin gawin, kasi biblical din naman po talaga yun, na dapat na wala kayong inililihim sa isa't isa, at dapat magalaw nila or ma-open nila lahat, no? Pero sa ibang tao, syempre hindi dapat. Actually, hindi totoo na mawawala yung love, kasi yung pag-aaway is natural lang po yan sa may partner. And ang sabi nga sa atin, two person kasi yan na magkaiba ng culture, na nagsama, magkaiba ng ugali. So talagang magkakaroon talaga, magko-collide, mag-argue. Pero kasi ang ano dyan is kino-complete nung isa, yung partner niya, kino-complete niya yung partner niya. The girl, kapag incomplete siya, ang magkukompleto sa kanya is yung boy. Yung boy, kapag incomplete siya, ang magkukompleto sa kanya yung girl. And ang sabi nga sa CCF way, no, ng true love is unconditional commitment towards imperfect people, seeking their highest good, pero may require sacrifice. So yun lang yun. So kailangan kapag nag-argue, magpababaan din ng pride para maayos. So hindi nawawala ang love. Yun lang. And yung sinasabing imperfect people, tayo yun. Yung mag-partner yun. Dahil imperfect sila. Yan. Maraming salamat. God bless. Para sa akin, case-to-case basis. Pero, syempre, as a Christian, we are against sa divorce kasi God hates divorce. Pero sa panahon ngayon is case-to-case basis. If ang mag-asawa ay nagkakasakitan na physically and mentally, so siguro pwedeng i-ano yung divorce, pwedeng pwede ipasa ang divorce dito sa Pilipinas. Siguro sa grounds pa rin ang magiging batayan kung ano yung grounds bakit nagdi-divorce. Kasi sa ibang bansa mayroong mga divorce na hindi ang bababaw ng dahilan ba't sila nagdi-divorce. Pero dito siguro sa atin dito sa Pilipinas dapat yung grounds ng divorce is dapat yung talagang yung nagpipsikalan ng sakitan, mentally ng sakitan. So yun yung para sa akin. Deserve na malaki ang sahod as employees. Hindi ko mga government employees. Kasi yung mga government employees minsan nag-overtime sila para matapos yung trabaho. Minsan inuuwi pa nila sa bahay yung trabaho nila para at least ma-meet nila yung mga deadlines. Lalo na especially yung mga office staffs and yung mga janitor, yung mga maintenance ng government employee, kasi sila talaga mababa lang talaga sahod nila, and ginagawa nila yung trabaho nila 8 hours, minsan more than 8 hours pa para matapos nila yung mga trabaho nila. Kaya napaka-importante ng ng mataas na sahod yung mga government employees, para at least kung dahil mataas yung sahod nila, malilis na yung kurakot na gagawin yung mga government employees. Kasi dun talaga kumikita, especially
sa alam naman natin sa LTO, sa NFRB, at kung ano-ano pang government agency. Kaya napaka-importante na taasan ng sahod nila dahil para at least less ang corruption. So yun lang, maraming salamat. So, kung ako, kunwari namatay yung aking asawa, alam ko, na nalaman ko na mayroon siyang ibang pamilya, siguro papayagan ko kasi out of respect na lang din dun sa asawa ko. Siyempre, dun sa mga anak. Kasi yung mga anak, wala namang kinalaman yun, walang kasalanan, so bakit idadamay ng dadamay ko? Bakit idadamay ko? Unang-una, they're also a victim, no? Yung mga bata. And para sa akin, siguro papayagan ko rin kahit yung other guy. Kasi naman siguro para sa akin kasi mas maganda yung may peace ka. Yung may peace of mind ka, may forgiveness ka. Kasi mahirap yung hindi ka makapagpatawad, no? Hindi mo na nga napatawad yung namatay, hindi mo pa napatawad yung tao na naiwan din. So, yun para sa akin, kailangan marunong tayo magpatawad because even us, no, napatawad tayo ng Panginoon sa kahit anumang kasalanan na nagawa natin. So, yun yung sa akin, papayagan ko na makadalaw sa burol. So, yun. Paano nga ba may iwasan ang El Nino? First, at may tatlong paraan. First is, dapat lagi po tayo umiinom ng tubig. Ayan. Para iwas stroke. Kung nasa, kung pwedeng, huwag ka nang umalis ng bahay. Kung may lakad ka man, dapat magdala ka ng towel, basang towel if ever, para at least kapag init ka na, so basain mo yung sarili mo. Then yun yung pangalawa. Pangatlo, syempre, kung maaari, huwag ka nang umalis ng bahay, doon ka na lang sa bahay niyo, para at least doon pwede, pag nainitan ka, pwede kang maligo, pwede kang maghilamos, pwede kang uminom ng malamig na tubig, diba? Pero wag po tayo iinom ng tubig na galing tayo sa mainit dahil sabi nga ng mga doktor, baka daw possible na pumutok yung ating mga ugat, especially sa ulo. So kung iinom daw muna tayo ng malamig na tubig, is dahan-dahan lang. So yun lang po ang aking 3 steps.